Proposal yan sa trial dates. So, nung nakaraang mga linggo, pinag-submit ng observations yung victims team, prosecution team, at saka defense team. Si victims, bida-bida. September, makakapagsimula ka tayo ng presentation. Kaya lang si prosecution, dahil sabi nila may burden sila ng pag-aayos ng ebidensya at silang magpropruweba dapat ng guilt or guilty or not guilty itong si Duterte. Sa bigat na yon, sabi nila, pwede bang November 30? Ayun. During the hearings, itong ating common legal representatives na si Paulina Masida, sabi niya, well, syempre soonest possible, pero mukhang okay na rin kami sa November 30. Na palagay ko naman sa feelings, sa pagkoconsult namin sa mga victims, okay na rin kasi sila sana this year makapagsimula. Kaso may bago tayong narinig. O bagaman yung kanilang proposal nung isang araw pa in-upload. Sabi ng registry, dahil sa konteksto ito, nang nagre-request din naman both prosecutor at saka yung victims ng translation. So ito po ay live translation, meaning iba to sa may papel kang binabasa tapos na-translate mo. Ito as in yung habang nagsasalita, i-translate mo sa Tagalog or Bisaya. Medyo mahirap yan kasi kumbaga sunod-sunod tapos yung legalese, may maibang termino na mahirap Tagalogin o mahirap isa Bisaya. So sabi ni registry, nasa proseso pa kami ng pag-hire nitong mga translators na ready for live translation. At mukhang January, ang sabi nila, January 2027, makakapagsimula pa. Kaya, victims, September, prosecution, na silang una namang magpipresenta, November 30. Itong registry, na technically pang sa transcribing, ay sa January 2027. Pero bumabawi naman yung iba, sabi nila, what if yung unang witnesses na i-present natin, English? Kumbaga yung English speaking. So baka i-consider yun ng judges, pero sa ngayon napangunahan na nga na pangibabawan na yung fitness to stand trial muna yung gagawin.